Ngayon na po, muli, nagpapaalala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Na di niya gusto po mananatili ang galit niya sa atin. Gusto niya po at tayo ay lumapit sa Kanya. Gusto niya po na manampalataya po tayo sa Kanya. Gusto niya po na tanggapin po natin siya bilang maniligtas sa ating buhay. Kaya hindi niya gusto, pagbalik niya po sa paritong sinabi sa Kanyang kasulatan. Ipangalan niyo sa buong mundo ang mabuting balita tungkol sa pag-ahari upang malaman ng lahat ng tao madarating ang katapusan. Hindi niya gusto po pagdating ng katapusan na hindi po tayo handa sa buhay natin. Sapagkat dapat siya po mag-judge sa bawat isa. Mga kaibigan, alalahanin po natin dahil sa Kanyang pag-ibig, pinakita niya kung gaano tayo niya minahal. Kaibigan, huwag natin hintayin na darating ang araw na tayo po ay mawala. Na hindi po tayo handa. Gusto ng Diyos na maging handa po tayo sa ating buhay. Ay hindi po niya gusto mapahamak po tayo. Ay hindi po niya ibibigay ang Kanyang bugtong na anak upang mamatay lamang kung walang dahilan. Mga kaibigan, hindi po natin alam kung kailan tayo mawawala. Mamaya ba, bukas ba? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang tanong, andam ba po tayo? May relasyon po ba tayo sa Diyos? Sapagkat ang walang relasyon kan Jesucristo ay mapapahamak. Ngunit ay may panampalataya kan Jesucristo ay pagkalawat sa Kanya nga siya ay sa atin manluluwas. Ay ibibigay niya maging anak ng Diyos. Kaibigan, nasabi sa kasulatan, John 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan. Ang buhay walang makapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko lamang. Kaibigan, yan na, dito sa mundo maraming mga reliyon. Iba-ibang reliyon, mga kaibigan. Ngunit, tanong ko sa inyo, ang reliyon napako ba sa cross? Walang ibang napako sa cross, kundi si Hesus Kristo lamang. Siya lamang nagbanal ng dugo sa cross para lamang malinisan ang ating kasalanan. Yan po ang totoo. Bakit siya namatay sa cross? Upang